ka, parang ang sarap ng mangga. Wala akong ibang maisip na content. Harap. Okay. Nagkasakit ako ng allergy. Grabe yung ulo ko. Yung dito ko nagbablock. Tapos yung lalamunan ko. Yung pang-amoy ko. Tapos napapagod ako. Nagpunta ako ng doktor. Pagdala ng doktor, sabi ng doktor, COVID test daw ako. Nangyari, nag-COVID test nga ako. Ano naman, ay negative naman. Yun lang pala, allergy at saka sinusitis ko. Mahirap magkasakit dito sa abroad. Kasi maparalyze yung trabaho ng asawa mo, trabaho mo. At saka, walang kapitbahay dito. Lalo na ngayon, COVID, di mo rin di ka pwedeng humingi ng tulong sa family ng asawa mo dahil may edad na, bawal din sila. Hindi natin mas maganda na yung safe din sila. So kaya guys, pag andito tayo sa abroad, talagang kailangan natin kumilos kahit may sakit tayo. Kailangan natin magluto para mapakain natin sarili natin. Sabi ng doktor, 3 days lang pahinga ako. Pero nagiging 1 week. Kasi yung nararamdaman ko, hindi ako makahinga once kumikilos ako ng grabe. Umakyat lang ako sa taas, sa hagdanan. Hirap ako huminga, kailangan ko uminom ng tubig. Kaya yung asawa ko minsan, naawa ako di pumasok. Dahil natakot din sa akin. So, kailangan ko magpalakas. Wala yung asawa ko dito. Yung anak ko rin, hindi makapasok dahil maghahatid ng anak ko sa school. Dahil ako ang naghahatid sundo. So, wala. Kaya kailangan ko talagang magpalakas. Kaya ito guys, kain lang tayo ng mangga. Pang paano, appetite. Para bumalik yung paglasa ko. Tapos, ayun. Yan dito, may vlog nga ako kahapon. Ang ginagawa ko guys, naalala ko. Every time na ganito yung nararamdaman ko, yung parang hindi ako makahinga, parang sabi nila, binak. Tapos parang pasan ko yung mundo sa katawan ko. Kunting kilos ko lang, pagod na pagod ako. Yung ginagawa ko, naalala ko, yung pine tree. Lagi ako naglalaga ng pine tree, ginagawa ko siyang tea. Hinahalo ko sa tea ko or sa gatas or sa ano kasi mapangla yung lasa guys. Hindi ko kayang pure, pure pine. Sarap. May panlasa na ako kunti. Kasi next week, sa Monday, back to normal na naman ang kilos guys. Hatid sundo na naman. Hindi nakapasok anak ko. Dahil maglalakad pa lang, hindi na ako makahinga. Pagod na ako. Dito lang sa bahay, magkakalakad dito pa, akyat taas. Hindi ko kaya guys. Ang hirap ng buhay talaga. Dito di mo, kilala mo lang yung pangalan ng mga kapitbahay mo, pero hindi mo as in gaya sa atin na lalabas ka lang ng bahay, nasa teres ka lang. Pwede ka nang puntahan. Dito guys, hindi. Pag pumunta ka sa kapitbahay mo, hingi ka pa ng appointment kung gusto kang makipagkwentuhan guys. Kaya pinaka the best talaga ang Pilipinas sa lahat. Dito guys, kailangan mong kumayod kahit may masakit ka. Sa Pilipinas, pag may sakit ka, kahit di ka kumayod, mag-rest ka lang ng ano, dito hindi. Mag-rest ka lang ng mga 1 month, okay lang. Dito hindi pwede guys. Mawalan ka ng trabaho. Tapos, hindi dito usong katulong guys. Diyan sa atin,
Pwede kang makisuyo kapitbahay. Pwede kang tumawag sa mga kamag-anak mo or sino ba napunta dito sa bahay dahil hindi ako wala, dito kayod kalabaw ko talaga gagapang ka at gagapang ka hanggat may hininga ka pa. Habang ito kukwento ako sa inyo, kumakain, nagluluto ako ng soup, meatballs with celery, carrots, at iba pang mga gulay. Tanglad, pangpalakas, kailangan talaga yan guys. Kasi siguro ito dala na nga ng binat. Dahil nung winter, hindi naman pwedeng di ka pumasok. Hindi ka naman pwedeng, winter, grabe yung lamig. Maniningil at maniningil talaga yan sa atin guys. Grabe lamig. Kahit malamig, papasok ka, punta ka ng school, back and forth. Go there, go home, go anywhere. Kahit mamig. Ano lang. Kaya mahirap. Lalo na lalo na guys, pag OFW ka, naalala ko nung nasa Qatar ako. Pag may nararamdaman ako every month, may masakit yung puson ko, ang tawag nung dysmenorrhea. Every month ako yan, every month ako rin absent kasi pag naabutan ako sa office, talagang tutuwad at sasakit at magtataka na lang yung mga bisita namin na pumupunta. Yung sekretary mo, natutulog daw ako pero wala, nagkukulaps ako dahil sa sakit talaga ng puson ko. Yun ang pinaka-worst ko nung nag-OFW ako. Nag-abroad ako, nag-Qatar ako. Pagdating ng sa office, hindi ko pa ramdam yung sakit. Pagdating doon, masakit na. Mamimilipit ka at mamumutla talaga ako sa sakit, sobra. One time talaga, guys, pumunta ako ng emergency sa Hamad Hospital, emergency. Tinurukan yung pit ko, pang paano ng sakit. Tapos talagang hindi yung may time talaga na sumasakit yung puson ko. Yung hahawakan lang ng doktor, maaray na ako, sabi ng doktor. Napaka daw bihira yung buuin mo lang, anuhan mo lang yung puson mo, masakit na. Talagang grabe nun. Sobra, kaya grabe struggle ko sa buhay ko nung nag-abroad ako. Abroad din naman pala ngayon nung nag-OFW ako sa Qatar. Ayan, mga shout out dyan sa mga ka-office mate ko. Salamat nun ako'y masakit dyan. Pag may nararamdaman ako, talagang may nagbibigay sa akin. Mega love shout out dyan kay kay Ingrid, kay Ate Marilo. Naalala ko si Ate Marilo nung absent ako guys. Nasa accommodation lang ako. Talagang gulat na gulat siya, lupay-pay daw ako para akong gulay na nalanta. O tumayo lang ako, pagtayo ko wala, blackout ako. Buti may kasama ako sa bahay noon guys. Kaya mga OFW talaga, mga survivor yan, kahit na lupay-pay na, talagang tatayo yan. Kaya at saka dito sa abroad, walang ibang magtutulungan kung di kapwa mo lang din Filipino. Kaya kahit yung mga Filipino nag-aawayan, kahit dito nag-aawayan, pag may mangyayari, yan pa rin, babalik at babalik, siya pa rin ang tutulong sa iyo. Kahit mga friend mo na, kahit kaaway mo, kung anong mangyari sa iyo. Kaya kayo guys, huwag kayong magtanim ng galit once nagagalit kayo sa kapwa niyo. Dahil yung nakagalit niyo, yung pa rin, minsan, yun pa ang tutulong sa iyo. Buti ako, wala akong kagalit. Lahat kaibigan ko.
Kahit alam nila yun mga ka-office mate ko kung nakikita niyo ako. Alam niyo yung struggle sa buhay ko. Yung pag nagkakadisminorea ako nun. Ngayon naman dito iba. Iba pala pag ano, yung iba pag iba pala guys pag ano, totoo yung mga sinasabi nila once nanganak ka na. Iba yung lalo na ako kasi yung anak ko is cesarean yun. 5 kilos and 120 pounds siya. So laki ng tahi ng tiyan ko. Nakikita ko kaya guys nung para akong baboy. Hiniwa yung tiyan ko. Kaya pilit kong ipikit ko yung mga mata ko kasi pag ganyan ko dilat nakikita ko yung tiyan ko na hinihiwa. Nawalan na ako ng bagoong. Kailangan ko ng bagoong. Guys, medyo nagbukal na yung ano ko. Yung ginawa kong sabaw. Gulay. Thank you so much sa nakikinig nyo sa aking mga kadramahan. Thank you and love you so much guys. Thank you sa walang sawang suporta sa aming channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe chat, please subscribe our channel, Mom and Son Explorer. And please guys, don't forget to like, hit the bell button all para updated po kayo sa aming mga videos. At kung may mga question po kayo or mayroon kayong mga comments, just comments below. Love you all. Thank you so much for watching as always guys. Love you and have a blessed Saturday. Love you all. Bye.